Halika na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Isang Love. Oh, hi mga bro! Hello po, Team Viewsat. Today po is Sunday. Buti natapos na yung ulan. Umuulan kasi kanina. Ang oras po ngayon, mga 10:30 AM po dito sa Japan. Pupunta ako sa Yamato, sa Career, kasi meron akong package na dumating doon. Pwede namang ipa-deliver ko sa bahay, pero ang ginagawa ko na kasi ngayon, dahil sakto lang kasi yung balikan, 30 minutes ng paglalakad, 30 to 40 minutes na balikan ng paglalakad. Parang yun yung ginagawa ko, exercise ba? So, nasa bahay si Papang, si Kuya Jake, and si Baby Jack Jack. Si Kuya Jerome naman nasa part-time job. Medyo malamig, pero okay lang. Lakasin yung hangin, konti. Nagsuot na ako ng mask kasi lamig sa mukha. Ang napapansin niyo pala yung sing-sing ko. Ayan. Nakuha ko lang po yan sa isang wallet na napanalunan ko sa auction. Wait lang, tawid lang muna tayo. Mukhang masagasaan tayo. So, ayun nga. Itong sing-sing na to, nakuha ko siya sa parang wallet na napanalunan ko sa auction. Nung first, hindi ko siya pinapansin kasi ang itim-itim niya. So, nilalaro ni Jack Jack, tinatapon-tapon. Tapos napansin ko na parang iba yung kinang niya. Tapos, nung first, nilinis ko siya kasi nga sobrang maitim. Tapos nung nalinis ko na siya, nakita ko na ang nakalagay, may S siyang nakasulat, S925 kung hindi ako nagkakamali. Ang ibig sabihin nun, silver yung kanyang hardware or metal. So nasa isip ko na kaagad, hindi ito diamond. Kasi based sa experience ko lang naman na, kapag diamond, it's either nasa white gold or platinum yung kanyang metal. So alam ko na kaagad na hindi siguro to siya diamond. So yun nga, nung pina-check ko na siya, pwede mo naman siyang ipa-check doon sa mga pwede mong bentahan ng mga alahas. Sila na yung mag-check. So chinek niya, meron siyang parang tester na ginanod. Sa Moissanite siya tumama. Hiningal ako. Ang bigat kasi ng bag ko. Ang bigat ng bag ko kasi meron siyang tubig. Uy, may orange. Mamaya daanan ko yan. Kunin ko lang muna yung package. Ay, dapat nagdala pala ako ng paper bag. Hindi ako nakadala ng paper bag. Daanan lang muna siguro ako sa Daiso. Tumutuloy sipon ko. Tinanggal ko muna yung mask kasi tumutuloy yung sipon ko sa loob. But anyways mga bro, pag-usapan pala natin yung parang evaluation kay Kuya Jerome. Diba nung last vlog natin, sabi ko, this vlog ko na sasabihin yung evaluation ng teacher sa kanya. Okay naman yung evaluation ng teacher ni Kuya Jerome. Yun nga, diba sinabi ko din to sa vlog natin last time na nabagsak siya sa isang test niya. Pero pumasa naman na siya nung nag-retake na. So wala nang problem sa parang mga test niya, okay na. Daiso na tayo, Daiso. So, ayun nga, continue tayo sa usapan natin sa evaluation ni Kuya Jerome. So, sabi ng teacher na yung performance niya naman daw sa school is okay naman daw. Wala naman din daw problem sa performance. Gambatero si Kuya Jerome mag-aral. Ano ba siya sa Tagalog? Parang masigasig. Masigasig naman daw mag-aral si Kuya Jerome. Tapos, di ba nasabi ko sa inyo na class president din siya. Okay din daw siya as a class president, sabi ng teacher. Bili ako ng paper bag muna. Wait lang. Hindi naman siguro malaki masyado yung package ko doon sa ito na lang, bibili rin kasi ako ng oranges mamaya. So kasya na to. Instructions on the Skip button. Thank you for using. Umaraw din, nakabili na tayo ng paper bag. Punta na tayo ng Yamato. And continue tayo doon sa evaluation ng teacher ni Kuya Jerome sa school. Tinanong ng teacher kung ano yung performance ni Kuya Jerome sa bahay. Sabi ko, si Kuya Jerome pagkatapos mag part-time job, nakakapag pa naman siya. Nakakapaghugas pa siya ng mga pinggan kapag merong hugasan. Tapos nakakapaglinis-linis pa siya. Kahit rest day siya, minsan rest day siya sa part-time, nakakapaglinis pa siya sa bahay ba. So nakakatulong siya sa akin sa bahay. Super good daw, sabi ng teacher. Tapos, yung abat naman daw sa sweldo ni Kuya Jerome. Sabi ko, yung kalahati po ngayon ng sweldo ni Kuya Jerome, ibinibigay niya sa akin.
Kasi nga po, medyo gipit kami ngayon sa bills. Kasi nga, yung parang bills ko din sa ospital, medyo malaki po. Hindi na kinakaya ng sweldo ni Papang. So, super very good naman daw, sabi ng teacher. Sabi ko sa teacher, opo, sobrang, ano bang tawag nito? Responsable si Kuya Jerome. Sobrang responsableng bata ni Kuya Jerome. Kasi kung sa iba yan, magre-reklamo yan. Bakit bibigay yung ganito? Bakit ganyan? Pero sa kanya, parang ibibigay niya din talaga. Kasi last time, binigyan niya ng 3,000 yung papa niya. Ayaw, tanggapin ni Papang. Sabi niya, hindi pa, tanggapin mo. Bala ka, magalit ako sa'yo. Parang ganun. Panggasolina ba? Binigyan niya ng panggasolina si Papang. Kaya sabi ng teacher, yung pagiging responsible daw ni Kuya Jerome sa bahay, nagre-reflect daw yun kung ano yung performance niya di sa school. Kasi sa school, naaasahan din daw talaga siya bilang president ng klase niya. Nasa Yamato na tayo. Tawid muna tayo. Tawid, bilis. Grabe naman yung pagtitipid ng seller. Binalot niya lang sa bubble wrap. Tapos, ina-scotch tape niya 2 beses all over doon sa bag. Tapos, sinendyan na ng ganun. Hindi niya man lang binalot na maayos. Ano ba yan? May seller talaga na ganun. Walang pakialam sa packaging. Basta masend lang. Ay, naku, nakakainis. Nainis ako. Ang mahal ang binayad ko sa shipping, mga bro. Tapos ganito yung package. Hindi man lang pinackage ng maayos. Ako kasi pag nagsisend ako ng item, super maganda talaga yung packaging ko. Kasi nga deserve yun ng parang customer. Kasi nga mahal yung bayad sa sa shipping fee. Ay nako, ganun talaga. Hindi lahat ng tao pare-pareho mag-isip. Ay nako, nakakainis. Nainis ako kasi ang mahal kasi ng shipping fee. Tapos ganito lang yung pagkakabalot ng nabili kong item. Mga 20 yen na lang yung sinukli isa 1,500 ko. Nag-message ako doon sa seller na pwede Yamato compact na lang. Ipa-plus ko yan doon sa total price ng bag kapag binenta ko na. Ay, kainis, nakakainis. Stop na good. Ay, nandito na pala tayo sa orange. Bili tayo. Oranges, 100 yen. Tatlo na yung binili ko kasi mura, 100 yen lang naman. Uwi na tayo. Daming bell pepper. Oh, bell pepper ba yan? Sa Pinas ngayon, sobrang mahal ng ganyang yung mga bell pepper. 'Di ba? Dito din naman sa Japan, nagmahal daw yung mga gulay. Pero hindi ko rin masabi na nagmahal kasi almost the same lang naman yung pinagbibilhan namin na tindahan. Almost the same lang naman yung price before. Depende lang din siguro sa area. Pero for me, parang same lang. Ang bigat tuloy ng dala-dala ko. Open natin sa bahay ang package natin. Tinanggal ko na yung mask ko kasi pawis na yung mask sa loob. So today's walking is done. Malapit na tayo sa bahay. Ay, hinihingal ako. Kapag hindi naman ako nakakapag-walking, tumatalon lang ako. Mga 300 times ng talon. 300 times akong talon-talon lang. Yun sa bahay. Hindi naman yung sobrang mataas na talon. Yung tumatalon-talon ka lang. Parang ganun lang yung exercise ko. Kasi kailangan talagang merong something na activity sa isang araw. So yun lang yung ginagawa ko for my activity. Araw-araw mga bro. Kung hindi ako mag-walking, tatalon-talon lang ako. Ito yung kinakatakutan ko kapag summer mga bro sa likod ng bahay namin. Ano kasi dito tambakan ng mga gamit ng kumpanya, yung likod ng bahay. So may mga tubo sila, may mga kung ano-ano, mga papel na nakatambak. So pwede siyang bahayan ng mga ahas, diba? Kasi nga tambak-tambak lang. Bahay na tayo. Open natin yung package. Napakaganda ng packaging niya actually. Talagang napakaganda. Tanggalin ko lang tong, ang tawag nito, delivery form. Pero tingnan niyo naman yung packaging niya mga bro. Sino naman matutuwa nito? Tingnan niyo yung packaging niya. Hindi, ako pag nagpa-package ako, merong bubble wrap. Tapos, ipinapasok ko sa ganito. Ganito ba, oh. Ganyan mag-packaging. Kasi nga, ang mahal-mahal ng binayaran ko sa delivery fee. Tapos ganito, oh. Nakakainis talaga. Nainis talaga ako, sorry. Nainis talaga ako mga bro today. Pagbigay sa akin nung taga Yamato, sabi ko, ha? Gulat ako. Kasi wala man lang siyang box, wala siyang plastic. Yung talagang binalutan lang siya ng bubble wrap. Ay, nako. Open na natin. And sana, maganda yung quality ng bag. Kahit ganito yung
itsura ng packaging. Sana maganda pa yung quality ng bag. Kasi kapag pangit itong bag, tapos ang mahal ng binayaran ko sa shipping fee, mahal tong item na to. So far, so good. Maganda naman yung quality ng bag. So, bigyan ko pa rin ng magandang rating yung seller na yun. Kasi maganda naman yung bag. Wow! Wow naman yung bag. Okay naman yung bag. So far, so good. Lagay natin to sa loob. Para gumanda yung form ng bag. Buti na lang talaga maganda pa yung quality ng bag. Kasi, kung hindi maganda yung quality ng bag, bigyan ko talaga ng bad review yung seller. Yan! Good as new pa siya mga bro. Good as new. Maganda pa siya. Ganda niya. Actually, ang ganda niya. Oh yes. It's a good bag. It's a good bag. So, ayan. Ipopost ko na yun mamaya. But anyways, ito lang yung vlog natin today. Parang usap-usap lang about sa evaluation ng teacher kay Kuya Jerome. Kasi yun lang naman yung sinabi ko sa previous vlog, diba? Na sa vlog natin today, sasabihin ko yung mga evaluation kay Kuya Jerome. Tapos pinag-usapan din pala doon sa school. Kasi nga, last year or last school year na this year ni Kuya Jerome. So next year, mga April, graduation niya na. So, nandoon na yung papasok na yung question about sa magka-college siya or magtatrabaho na. So, ako naman, hindi ako sumagot noon kay teacher. Kasi sabi ko kay teacher na dapat si Kuya Jerome yung sasagot noon. So, si Kuya Jerome yung sumagot and ang sabi ni Kuya Jerome na mag-stop na siya mag-school, di na siya magka-college, magtatrabaho na siya. Kasi nga medyo nahihirap na siyang mag-study kapag may mga exam, ganyan. So, gusto niya na magtrabaho na siya after niyang mag-graduate sa senior high. So, natawa ako doon na part na yun. Kasi, nasa isip ko, mana sa akin tong batang to ha. Ayaw nang mag-ano. Ayaw nang gamitin yung mga brain cells niya. Kasi ako din, ayaw ko talaga yung nag-aaral. Mabilis ako matuto, pero sa pag-aaral, ayaw ko rin yung nag-aaral-aral. Ako yung nag-review, lalo ng pag-math. Basta mga ganong bagay, yung mga about sa pag-aaral sa school, ayaw ko talaga yun mga bro. Kaya nga parang wala talaga akong natutunan sa English, ganyan. Pero mabilis naman ako matuto sa real life. Mabilis naman ako matuto sa mga kung anong ipapagawa sa akin. Pero yung pag-aaral talaga sa school, ayaw ko talaga yan. Lalo na pag may exam yung magre-review, ayaw ko talaga yan. So ganun din si Kuya Jerome, sagot niya. Kaya ako naintindihan ko yun bilang magulang niya kasi parang ganun din kasi ako. Tapos sa pag-usapan din yung about sa trabaho, dito sa lugar namin, may mga trabaho din naman daw para sa kanya. Kasi nga, after na graduation, yung school niya, yung maghahanap ng work sa kanya. So, ang sabi ng teacher, mas maganda daw yung opportunity sa ibang city. Hindi lang dito sa city namin. So, sabi ko sa teacher, ang pinaka first priority this year is yung lisensya ni Kuya Jerome kasi kung sa ibang city siya magtatrabaho, kailangan meron na siyang menkyo or driving license. So, natanong ko sa teacher na this April, baka may pa-discount yung school. Kasi alam ko may pa-discount yung eskwelahan kapag alam nila kung saan ka mag-a-apply ng iyong driving license. So, sabi ng teacher, ang suggestion sa amin ng teacher na this April, wag muna. Kasi parang walang pa-discount yung school kasi nga marami ang nag-a-apply. So, ta-timing daw si Kuya Jerome ng around August, September, October. Diyan daw siya ta-timing na pumasok sa driving school para makakuha ng lisensya. Kasi daw dyan, baka may konting discount daw na makuha si Kuya Jerome galing sa eskwelahan. Kasi nga importante para kay Kuya Jerome na makakuha ng lisensya. So, after niya mag-graduate next year, magtatrabaho na po si Kuya Jerome, hindi na siya magka-college. Pero nasa kanya pa rin naman yun. Kung gusto niyang magtrabaho, tapos mag-ipon ng konti, tapos pumasok ulit sa eskwelahan, nasa kanya po yung decision. Wala po sa amin ng papa niya, wala sa akin. Pero final decision naman niya na hindi na daw siya magka-college, gusto niya na magtrabaho. Ayun lang mga bro, yung napag-usapan doon sa parents-teacher meeting sa evaluation ng teacher ni Kuya Jerome. Medyo na high blood ako ng konti kanina pag-receive ko ng package, pero maganda naman yung bag. So, palulusutin ko yung seller. Bibigyan ko pa rin siya ng magandang rating kahit na hindi maganda yung naging packaging ng bag ko. Pero nainis talaga ako kanina. Hindi naman maiiwasan yun, di ba? Na pagtanggap mo, medyo nagulat ka. Kasi nga medyo mahal yung nabayaran ko sa shipping fee. But anyways, all goods na. Yun lang po for today's vlog. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay today sa channel namin. Please do like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit!